Pakaaga pa, attorney. Sabi ko nga, Mayo pa lang, ibig sabihin, ang dami na ninyong surplus. Wala bang naghihirap? Paano na lang yung halimbawa, pagpalagin natin, ngayong mga nakalipas na buwan, walang naghirap. Dito sa mga susunod na buwan, doon yung maraming hihingi ng tulong. Which is imposible naman talaga na walang naghihirap. Punta lang po kayo sa mga public hospitals. Ang dami po. Makikita nyo talaga. Diba? At hindi lang, syempre maraming hindi na nagpupunta ng ospital dahil alam nila wala naman sila makukuha. Tapos umaasa pa sa mga guarantee letters sa mga politiko na para mga politiko ang nagbibigay benepisyo, hindi gobyerno. No? Nakakaiyak po talaga yan. Ang dami po talagang pumipila para sa guarantee letter ni Congressman at ni Senator na parang sila nagbibigay ng karapatan na ito. Hindi po. Patronage po ang tawag dyan. Kaya ako tutol ako dyan sa pagbibigay ng medical assistance sa mga politiko. Dapat yan, buong buo, ibigay sa PhilHealth at magkaroon ng zero billing na bayad kaagad ng PhilHealth kung kakayanin ng PhilHealth. Pero itong pagbabalik po ng pondo, ito po'y patunay na baka kaya nga ng PhilHealth. Dahil kaya niya magbalik eh. So dapat i-delete na yung nasa na mayroong gradual na increase din sa benefit package, di ba? Kasi last time 30% eh. Yung alam mo, hindi yun hindi yun sinuspindi recently ng Pangulo. Yung pagtataas niyan, yan ay nasa implementing rules and regulation na PhilHealth din ang bumuo. Hindi naman po kami yan. Sabi mo nga, wala. Bilang mambabatas. Kayo yan eh. Tapos ngayon, magbabalik kayo ng pera dahil excess sa benepisyo na naibigay ninyo. Kalokohan po yan. Sa interview pa nga nila, sana hindi suspindihin ng Pangulo kasi nga makakatulong daw ito sa ating mga kababayan. Yet merong sobrang. Kasi lumabas na yan eh, kung di ako nagkakamali, na 200 billion ang excess funds nila. Wala po sa mandato ng PhilHealth pag-ipon ng pera. Ang mandato po ng PhilHealth, ibigay sa benepisyo. Kung sa tingin niyo walang sapat na kumukuha ng benepisyo, dagdagan nyo yung benepisyong binibigay. Kasi naman po ang intensyon namin nung ginawa namin yung batas na yan. Sa simula, kaunti lang ang bibigyan ng benepisyo. Pero habang lumalaki ang pondo ng PhilHealth, dapat lumalawig din ang benepisyo. Yung TAC na tinatawag na binuo namin, yung Technical Assessment Committee, yan po nagde-decide kung ano yung mga bagong ibibigay na benepisyo. Bakit hindi nyo ngayon bigyan ng pondo ang stent operation? Ako po, may stent. Pero wala pong kahit sinong makakakuha na kahit anong pribileyo sa PhilHealth pag nag-stent. Ang open heart surgery, sa heart center lang po pwede makakuha ng benepisyo. Di gawin nyo sa buong Pilipinas na. O, yung chemotherapy at saka yung radiation, kung talagang ang 90 billion nyo, ibigay nyo na 90 billion worth of libre dahil ang dami pong cancer victims na mamamatay na lang sa cancer dahil hindi nila kaya labanan. Ang dami pong mga lugar sa Pilipinas na yung mga gamot na maintenance hindi na ibibigay na libre sa ayon sa batas. Dahil ang lokal ng mga pamahalaan wala raw sapat na pondo. Bilhin nyo yan 90 billion pesos na gamot at ipamudmud ninyo sa mga LGUs ng lahat ng nangangailangan ng maintenance medicine makakuha. At sa ganun, hindi na lalong lumala ang kanilang sakit. Napakadali po ng solusyon kapag meron kayong extra pondo. Pero para ibalik po sa gobyerno, para lustayin ang mga kurakot sa gobyerno, hindi po yan ang dapat na nagawa.